naman ang awit, para bang nagbabalik ng lalapit. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Tungayong sayaw tayo. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Tungayong sayaw tayo. Now, na, 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 now, na. Now, na, 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 now, na, na, now, na, 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 now, na. Now, na, 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 now, na, na, now, na. Sayawin tayo. Sayaw tayo. Sayawin tayo. Sayaw tayo. Sayawin tayo. Sayaw. Sayaw tayo. Sayawin tayo. Sayaw. Sayaw. At nagpupuri sa langit, para bang nagbabalik sila. Pasasalamat ang awit, para bang nagbabalik. Nananabik. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Sayaw tayo. Nakakahawa ang tempo. Para bang babalik ka lang. Sayawin tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw, 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 sayaw. Sayaw tayo sa langit, para malaman tayo. Pasalamat ang awit. Sayawin tayo. Nananabik. Sayaw tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw tayo. Ang batlang people, nakakahawa ang tempo. Para ba nababalik ka daw? Maalawa ang combo. Para bang nagbabalik ka na nananabik. Sayaw na sayaw na sayaw na sayaw na sayaw. Sayaw tayo. Sayawin tayo. Sayaw tayo.
We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. For us and for our salvation, He came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day, He rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Christian and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins, and we look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, umindak sa awiting may galak, problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay humawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, umindak sa awiting may galak, problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay humawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay humawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat,
Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, si Jesus ay tapat. Hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, si Jesus ay tapat. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, si Jesus ay tapat. Hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Siya hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay humawi sa tugtuging makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Mga labi ko, O Diyos, sa inyo'y aawi. Kayo'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa inyo'y aawi. Kayo'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan niyo'y luwalhati, pagkat kayo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan niyo magpakailanman. Taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo
labis niyong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan niyo, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan niyo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan niyo magpakailanman. Layong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis niyong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan niyo, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan niyo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan niyo magpakailanman, magpakailanman. Ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig niyo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod niyo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong niyo'y natatangi. Pag-asa'y kayo, sa inyo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan niyo
kanlungan ko kailan paman. Mangusap ka, lingkod nyo'y nakikinig sa ingay man. Pulong nyo'y natatangi, pag-asay kayo, sa inyo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan niyo, kanlungan ko kailan paman. Kailan may ilalayo kayo ang kaligtasan ko, binalot ng inyong lakas sa piling niyo, ako'y ligtas. Kailan may ilalayo kayo ang kaligtasan ko, pinalot ng inyong lakas sa piling niyo, ako'y ligtas. Kailan may ilalayo kayo ang kaligtasan ko, binalot ng inyong lakas sa piling niyo, ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan niyo, kanlungan ko kailan paman. Nais kong kayo'y maranasan, pagkilos nyo'y aking inaasam, pagkat sa inyo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong kayo'y maranasan, tibok ng puso ko'y kayo lamang, pagkat ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa inyo. Nais kong kayo'y maranasan, pagkilos nyo'y aking inaasam, pagkat sa inyo ko lang natagpuan tunay na kagalakan.
Nais kong kayo'y maranasan, tibok ng puso ko'y kayo lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa inyo. To him, even silence is praise. For in him was created the universe of things, both in the heavenly realm and on the earth. All that is seen and unseen, he is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. He rides across the heavens to help you, across the skies in majestic splendor. For he is the one all of humanity comes before, with amazing wonders and with awe-inspiring displays of power. Everyone, everywhere, looks to him, for he is the confidence of all the earth.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran diyan sa lugar ng San Francisco 1, sa Fatima at maging sa Victoria Reyes. So ngayon po ay ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. At bago po natin yung gawin, tayo po muna yung manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang muli ay magpuri sa inyo at dumulog sa inyong Panginoon. Panginoong Diyos, itago niyo nga po ang inyong lingkod sa inyong likuran upang salita niyo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang mamatawi sa aking bibig. O Panginoon, pagpalain niyo nga po ang bawat kapatiran namin na makakakinig at makakapanood ng mensaheng ito. Panginoon Diyos, gamitin niyo po ang inyong salita upang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ito po Diyos sa aking panalangin, at aming pinagkaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ang message po ng ating Panginoon sa umagang ito ay may title na The Truth Will Set You Free. Okay, so The Truth Will Set You Free. Madalas ginagamit natin itong salita na ito sa ating mga kaibigan. No? Minsan naipapayo pa natin sa kanila to na sinasabi natin na kaibigan, magpakatotoo ka. Subukan mo magpakatotoo at ikaw ay luluwag sa pakiramdam. No? Sa salitang English nga sinasabi natin, the truth will set you free. Ito po ay hindi po salita lamang na naimbento. No? Sapagkat ang salita po na ito ay galing sa Biblia. The truth will set you free. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus. Okay? So I have 5 points po na i-share sa inyo about truth. Of course, this truth tells us that Jesus is our Savior. Jesus is our Lord, no? Na wala tayong magagawa kung wala siya. Okay. So first point po is this. Just allow me to read. The truth enlightened us that worship is in spirit and truth. Meaning to say, if you are worshiping God in spirit, then you are in truth. Yan po ang sabi sa John chapter 4 verses 23 to 24. But the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Okay po. Because of yung tinatawag natin extreme interpretations of the Bible, marami pong mga religion, maraming samahan ang nag-merge, no? Nag-emerge, naglabasan dahil gusto nilang pagsigawan sa buong mundo kung ano yung pinaniniwalaan nila. Okay? But sometimes, etong katotohanan ito na kanilang pilit na gusto nilang matutunan din ng ibang tao is malayo doon sa katotohanan. Okay? Although, let's say, no, merong ibang religions na almost the same lang. But there is always a conflict when it comes to such practices of worship. Okay? But ito po maliwanag na sinasabi sa Biblia, sa John 4, that we must worship God in spirit and in truth. Okay? Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay sasamba sa anumang uri na gawa ng tao. Kaya nga kapatid, kung ang ginagawa mong practice is you are worshiping God in spirit and in truth, then hindi ka po naliligaw. Sapagkat yan po ang totoo. That is the point number 1 that will set us free. We need to worship God in spirit and in truth. Wala na pong ibang kaparaanan. Okay? So, yung mga sunog-sunog, mga ganun-ganun alay-alay na
Old Testament pa po yan. Nowadays, we are living by grace and we are living because of Jesus Christ. Second, the truth will lead us to things that we need to believe. Okay? John chapter 14 verse 6 says, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. The truth will lead us to things that we need to believe. Minsan po ang nakakatakot is kung ano yung pinaniniwalaan natin. Kasi yun po yung nilalakaran natin. But if your belief, if your faith is planted in the Bible, kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi ka po naliligaw. At hindi po tayo maliligaw dahil yun pong sinasabi ng Bible. Okay? Yung truth na yun na pinaniniwalaan natin actually leads us to our faith, to what we believe. Ano sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sinasabi na ng Biblia, ng Panginoon, na wala tayong ibang dapat daanan. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi ang manampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil siya lamang po ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at wala na pong iba. Tama po? Tandaan po natin yan. Jesus is the only way. Jesus is the only truth. And Jesus is the only light. Okay? Wala na pong ibang paraan para po tayo makakonekta sa Ama, kundi ang Panginoong Jesus. Third point, the truth lead us to know our goals and purpose. Okay? John 17 verse 17 says, sanctify them by your truth. Your word is truth. Now, what is our goal? What is our purpose as Christians? To be sanctified, meaning to set apart to a sacred purpose. And that purpose is to serve God. Wala nang iba. Di ba? Sabi nga po, what is the chief ends of man? That is to glorify God and enjoy Him forever. Ang sarap pong maglingkod sa Panginoon. No? Kahit nasa iyo na ang lahat. Kayamanan, no? Katanyagan, lahat na. Sabihin na natin nasa iyo. Unless na hindi mo matagpuan, na hindi mo malaman ang purpose mo sa mundong ito, then everything will be meaningless. Kasi hindi mo matagpuan yung purpose mo sa mundong to. Then what is your purpose? Why you're here? Ang purpose mo lang ba is to yung ubusin ang lahat ng resources? No? Ang purpose mo lang ba is just to exist dito sa mundong ito, then after that wala na? Wala ka ng ibang ambag sa mundo? No. Okay? Because the truth lead us to know our goals and purpose, no? Ang katotohanan po, dinadala tayo niyan sa purpose natin. At ang katotohanan iyon, na kapag nalaman mo, nakilala mo ang Panginoong Hesus, dadalhin ka niya doon sa ultimate truth. And sasabihin niya, anak, your purpose in this world is to worship me and to glorify me, to enjoy my blessings, serve me, follow me. Yun lamang po ang purpose natin dito sa mundo. And everything na ma-acquire mo, everything pa na makikita mo, then that is additional to that. But first, syempre, as long na malaman mo yung goal mo sa buhay, syempre, ang goal mo first, syempre, mapaganda ang buhay mo, but in God-centered way. In God's perspective. Hindi po yung your own will. Tandaan natin, minsan inaalaw ng Diyos na, okay, kung gusto mo yung will mo masunod din, gawin mo. Pero at the end of the day, ano nangyayari? Disgrasya. Yun ang nangyayari. But, kung nandun ka lang sa kalooban ng Diyos, at hindi ka maglulumikot doon, then you are safe.
no? You are safe there. Kaya napaka-importante po na malaman mo yung purpose. Marami po dito sa mundo natin na mayayaman, no? Pero pakiramdam nila empty, no? There's emptiness with themselves kasi hindi nila alam kung ano yung purpose nila. Tandaan po natin yan. Kahit mahirap ka, kahit kung sino ka man, basta malaman mo what is your purpose in this world, then you will be satisfied of everything. Especially if the purpose you have in mind is to serve God. Okay? Fourth, the truth make us guilt-free. No? Sabi sa John 18:38, then Pilate said to him, what is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all. Guilt. Ang truth po ay inaalis niya tayo sa guilt na nararamdaman niya. No? Ang isang convicted criminal, lagi pong tinatanong sa kanya sa court at lagi niya po ite-testify, not guilty. So, ibig sabihin, hindi siya guilty dun sa krimen na nagawa niya. Now, sa anong bagay po ba tayo nagiging guilt? Sa anong bagay po ba tayo nagkakaroon ng guilt? Siyempre, doon po sa mga maling nagagawa natin, sa mga kasalanan na nagagawa natin. There is always guilt. No? Guilty lagi tayo. Lalo na kung hindi tama ang ating puso. And that is because, wala kasi sa yung katotohanan. But if the truth is in you, the truth that Jesus already forgive your sins, pinatawad ka na niya at inari ka na niyang anak, then nawawala po yung guilt na nararamdaman mo sa puso mo. At iyon po ay napapalitan ng kagalakan, napapalitan ng joy, happiness, no? Yan ay napapalitan ng awit sa puso mo. Awit ng pagpupuri, awit na gusto mong ibalik sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. That is the truth. The love of God will wipe this guilt sa puso natin. Kasi ang pumapalit dito ay pagmamahal ng Diyos. That's why when Pilate, Pilate is questioning Jesus Christ, wala siyang makitang guilt no? 'Di ba marami tayong sa korte, maraming art of questioning until na mapaamin ka nila that you are guilty of a crime. But when Pilate is questioning Jesus, he find no guilt in Jesus Christ. Kasi wala naman talaga. At tayo rin, ganun din po. Walang nakikita ang mga tao sa atin kung nasa atin ang katotohanan, kundi si Kristo. Tandaan po natin. At napanghuli pong puntos na aking i-share is this: truth will always find us firm with our faith. Ephesians 6 verse 14 says, stand therefore, having guided your waist with truth, having put on that breastplate of righteousness. So, siyempre sinasabi po ditong yung dapat nating ilagay sa ating dibdib, yung breastplate natin is the Word of God, no? And yung righteousness ng Panginoon. Tandaan natin, kung nasa iyo ang katotohanan, kung nasa atin ang katotohanan, then hindi po tayo matitinag sa pinaniniwalaan natin. Hindi po tayo matitinag sa pananampalataya natin. Kapag alam mo na tama, alam mo totoo yung ginagawa mo, okay, hindi ka matitinag. Bakit? Yun ang katotohanan.
Sinusuot na natin yung katotohanan. Ginagawa na natin protection yung katotohanan. At tatanungin ng iba, ano ba yung katotohanan na sinasabi nyo? Ano bang katotohanan yan? Ang katotohanan iyon na si Jesus, ang ating Panginoon, ay iniligtas tayo sa tiyak na kapahamakan, sa eternal punishment because of sin. Na ang tanging dapat na lang natin gawin is to embrace the blessing. What blessing is that? The blessing of light. The blessing of salvation. Marami kasi sa atin, no, ang hirap sa tao, isa lang ang katotohanan na alam nila. What? And what is that? The truth of you need to earn money to live. Tandaan natin, nabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi rin naman sa salitang mga namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lang pera magpapaikot sa mundo. Hindi po totoo yun. Bakit maraming sikat, maraming mayayaman na nagpapakamatay? Kung totoo yung sinasabi na pera magpapaikot sa mundo, sana hindi sila nagpakamatay. No. The reason behind that is the emptiness that they felt inside their hearts. Emptiness. Kapag nakaramdam ka ng emptiness, hindi ka po halos makakatulog eh. Napakabigat po. Napakasakit. Unless you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, then, yung emptiness na yan, yung kakulangan na yan, pupunan niya ni Kristo sa buhay mo. Dahil walang ibang makakapuno niyan. Hindi ang pera, hindi ang anumang material na bagay. Ni ang pagmamahal ng ibang tao, hindi kayang puno niyan. Tanging pagmamahal lang ni Kristo ang kayang pumuno sa emptiness na yan na nararamdaman mo, kapatid. Kaya nga po, the truth will set us free. And that truth is that Jesus died for us to give us life and to make us free of the guilt. Kaya nga po, mga kapatid, aking mga kapatid sa Panginoon, I encourage you to stand firm, lalo na sa panahon natin na ito. God is always there. No? Alam naman natin si Lord, lagi tayong sinasurprise niya. Kaya nga po, lagi po nating tandaan, if you feel that you are lost, then go back to the origin. And that origin is your Bible. Read it, meditate on it, and you will find the truth. Maraming salamat po mga kapatid. At dito po nagtatapos ang mensaheng ito. At I hope and pray that tumimo sa inyo ito at kayo po ay may natutunan sa mensaheng ito. Maraming salamat nga po sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. Cry out to him. I'm desperate for you. Cry out to him. I'm desperate without you. I'm lost without you now. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost without you. Yeah, I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. How many of you are hungry for God? Are you hungry for Him?
tayo. Sayaw tayo. Sayaw tayo. Sayaw tayo. Sayaw, sayaw tayo. Sayaw tayo. Sayaw, sayaw at nagpupuri sa langit. Para bang nagbabalik sila. Pasasalamat ang awit. Para bang nagbabalik nananabik. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Sayaw tayo. Nakakahawa ang tempo. Para bang babalik ka lang. Sayaw tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw, 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 sayaw. Sayaw tayo. Sa langit. Para manasang magbalik ka lang. Pasasalamat ang awit. Sayaw tayo. Nananagin. Sayaw tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw tayo. Ang Batlang people, nakakahawa ang tempo. Para ba nababalik ka daw? Maalawa ang combo. Para bang nagbabalik ka nananabik. Sayaw ka, sayaw ka, sayaw ka, sayaw ka, sayaw. Sayaw tayo. Sayaw tayo. Sayaw tayo.